Hello sa inyong lahat mga ka-hybrid. Ito yung nabili kong binhi ngayong darating na dry season o ngayong darating na second crop. Bumili ako sa aking kaibigan na ahente ng SL at ito nga yung nabili ko, SL19. 3 kilos yung bawat pack o pakete na sa packaging nila. So ito yung original na price. So 6 packs ang aking nabili times 3 at yung isang pack ay nagkakahalaga ng 1,300. So lumalabas na 7,800 yung nagastos ko sa binhi. At ito nga, galing mismo ito sa SL Agritech na may video rin ako doon sa SL19 kung ano yung performance niya. At ngayong darating nga na dry season ay masusubukan ko ako mismo yung mag-aalaga sa aking binhi na SL19. So ayan siya. Ito yung original talaga or legit kasi maraming mga binhi ngayon na hindi tunay o fake. So yan, makikita naman dyan yung itsura mismo at yung pakete niya na meron talagang legit na mga tatak. So may warranty din siya, limited warranty. At nagbigay din yung aking kaibigan ng kasamang may free na gamot para sa BLB o yung mga hoppers. So yan siya, bali 6 na pakete yan for 1 hectare na palayan. Marami kasing klase ng SL ngayon, may SL8, SL18, SL20, SL12, SL19 at marami pang iba. So ito yung napili ko at nagpe-prepare na rin kami para sa aming pupunlaan o sa seedling preparation na kami. At update din dito sa lugar namin ay wala pang mga tubig yung mga kanal. Hindi pa nag-ooperate yung irrigation dahil may problema nga sa ibang bayan. Kaya ito since mayroon naman kaming patubig ay ginamit muna namin habang nag-aantay ng tubig sa irrigation. So ngayong araw nga ay nagsuyod kami ng aming pupunlaan at okay pa naman yung aming patubig dahil malakas pa. At sa area namin ay pailan-ilan pa lang yung mga nakakapagpunla, yung mga may patubig pa lang na sarili sa kanilang mga bukid. So yun yung advantage ng may sariling patubig dahil makakauna ka talaga sa yung gagawing pagsasaka. So ayan, nagsusuyod kami ngayon at siguro sa mga after 2 days or 3 days ay magpupunla na kami. So abangan nyo lang at
i-upload ko rin kung paano yung tamang pagproseso ng pagpupunla sa SL19. Kasi may instruction naman doon sa binigay nilang binhi, may kasamang brochure. Yun na lang yung susundan namin. Pero sa aming practice ay madali lang naman, ikukulob lang yan bago isabog sa punlaan. So ito pala ay 1 hektarya na aking tatamnan na SL19. Dito natin masusubukan kung gaano kalakas umani yung SL19 dahil napakahaba ng uhay niya. Na siguro ngayong second crop dahil wala kang magiging kalaban nga na mga kalamidad tulad ng bagyo. Ang magiging problema mo lang dito sa second crop ay yung pag nagkulang yung tubig. So yun lang ang major problem na ating kakaharapin, pero sa tingin ko naman ay nandyan naman yung irrigation na susuporta sa atin. So yan lang yung aking vlog ngayong araw at maraming salamat sa inyong panonood mga ka-hybrid.